Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Muntik nang mabitawan ni Zaza ang hawak na purse nang sa paglabas niya sa powder room ay ang pamilyar na bisita ni Andy ang nabungaran niya. Nakasandal ito sa isang column ng bahay. Ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng maong nito. Sa ayos nito ay tila sadyang inaabangan ang paglabas niya. "Hello sweetheart, I always knew you'd grow to be tall and pretty," he said as his eyes raked her appreciatively. A soft and gentle smile hovered on his lips. Napasinghap si Zaza. Hindi niya napigilan ang biglang pagbilis ng pintig ng puso niya. Pagkaway biglang dumaan sa isip ang itinawag nito sa kanya. Sweetheart, iisang tao lang ang alam niyang tinawag siya ng ganoon. Sa paraan at tono nag-aangkin. Drake? Ikaw nga ba? Hindi mo ba ako talaga nakilala? He chuckled. And here I thought arrogantly that you remember me. Must be the stubbles. Di naman ito ang nangingitim ng mga panga. Pagkatapos ay muli siyang hinagod ng tingin. "You're looking good, Zaza. Thank you." "Ikaw naman?" Nauutal niyang sagot. Hindi pa rin niya makabawi sa pagkabigla. Paanong ang matamis mapait na kahapon ay muli niya makatagpo sa okasyong iyon. Hindi miminsang inisip niya sa nakalipas na mga taon kung anong mararamdaman niya kapag nakita silang muli ni Drake or Andrake. Drake ang pagpapakilala ng kapatid niya dito, and she never bothered to ask if he had another name. She loved it as it was. "Hey sweetheart," pukaw nito sa pagkakatulala niya. Ipinitik ang dalawang daliri malapit sa mukha niya. Napakurap siya. "Sorry, I was having a short trip down memory lane." Muli itong tumawa. Pagkatapos ay hinawakan siya nito sa braso sa lalo pang pagkabigla niya. "I did the same thing back there when I saw you. Come, let's have a drink." Para sa pagkikita nating muli, inakay siya nito patungo sa bar. She felt stupid, and here she thought she was a sophisticated woman. Pero heto, at sa muling pagkikita nila ng lalaking ito, ay naglahong lahat ang poise at composure niya. Iniabot nito sa kanyang isang goblet pagkatapos iyong salina ng champagne. "Cheers!" Napakarap siya sa tunog na pagkakadikit ng kanilang mga goblets. "Cheers!" Inisang lagok ni Drake ang laman ng kopita nito at pagkatapos ay tinitigan siya habang naiilang niyang sinisimsim ang champagne. "Kamusta ang mami mo?" "Si Mandy. The last time I heard of him was 6 years ago. Hindi sinasadya nagkita kami sa Singapore. Sabi niya, nasa barko siya. Third mate. He was promoted to first mate at nasa Germany ngayon si mommy dahil malapit ng mga anak ang sister-in-law ko. My brother married a German Filipina at doon sila nakabase." Tumangutango ito. "We exchanged contact numbers but I supposed we both got so busy. But I'm happy for him, Esperanza," he said sincerely and looked at her intently. "What about you? The number's odd when I arrived. No escort? Boyfriend kaya?" More than ever, ngayon niya naramdaman ang pangangailangan sana may boyfriend siya. Pero hindi niya magawang magsinungaling para lang isalbang amor proprio niya. She shrugged. "May mga manliligaw naman ako." She sounded defensive. "Hindi ko nga lang talaga matagpuan pang gusto ko." Nakabitin sa lalamunan niya ang tanong kung binata pa ito pero naalala niyang nasabi na iyon ni Joanne. Gayunman, hindi niyang pinasusubalian na baka may girlfriend na ito. Men as gorgeous as this one never remained unattached and she was aching to know. But why? "That's good." She blinked. "Anong ibig mong sabihin?" "Na wala ka pang boyfriend." He sipped from his goblet at ang mga mata nakatutok sa kanya sa ibabaw ng rim inang uuri. "Mabuti magsawa ka na muna sa buhay dalaga bago mo pag-isipan ng isang seryosong relasyon." She smiled at that. At least may isang sumasang-ayon na hindi niya dapat madaliin ang pagkakaroon ng relasyon. Ang katahimikang sumunod ay nagpailang sa kanya. She pretended to enjoy her wine. She was always a good conversationalist, isa sa mga dahilan
kung bakit madali para sa kanya magbenta ng sasakyan. Pero sa pagkakataong iyon ay walang salitang gustong lumabas sa bibig niya. "You've grown, Zaza," Drake said after a long while. "Beautifully." "It's been 10 years, Drake. Wala nang 15 taong gulang na batang babaeng nakilala mo." Gusto niyang papurihan ng sarili sa pagkakadeliver ng mga salita nang walang kahit na anumang bahid ng pagdaramdam. "Obviously," he said thoughtfully. Pagkatapos ay humagod ang mga mata nito sa kabuuan niya na sa pakiramdam ni Esperanza ay tila hinuhubaran siya. Nagsisimula na mag-init ang mga pisngi niya nang mula sa entrada ay narinig niya ang mga kaibigan. "Oh, heto lang pala ang dalawa eh." It was Joanne. Kasunod nito ang dalawa pa na ang mga ngiting nakasilay sa mga labi ay punong-puno ng panunukso. Tayo na sa labas at nakahanda na ang pagkain. Habang ang ilan sa mga kasamahan ay gunustong maglunoy sa pool, ay pinili niya manatiling nasa gazebo. Si Drake ay nanatili sa tabi niya na lalo pa naging dahilan upang ulanin sila ng tukso. Habang pinamumulahan siya ng pisngi sa embarrassment at iritasyon, ay ngingiti-ngiti lang si Drake na wari ay tila ikinatutuwa pa nito ang panunukso ng mga kaibigan niya. Bago sila naghiwalay ni Drake ng bandang hapon, ay hiningi nito ang telepono at address niya na maluwag sa loob naman niyang ibinigay. "I'll see you again, Zaza," wika nito. She shrugged and a polite smile on her lips. Tinitigan siya nito na matagal bago ito pumasok sa sariling sasakyan. Matagal nang wala sa paningin niya si Drake ay nanatili pa rin siya nakatayo roon, unable to cope her feelings. "Uy, natulala ang ale." Ang pangangatsyaw ng mga kaibigan sa likod niya ang nagpatinig sa kanya sa pagkakaestatwa sa gitna ng driveway at nilingon ang mga ito. Napilitan siyang ngumiti. "Kayo talaga?" "Sa totoo lang, Esperanza, ngayon ka lang namin nakita na tulala sa isang lalaki," ani Samantha. "Diba girls?" "Correct. At hindi naman basta lalaki si Drake. He's delicious," takso ni Camille. "At nakita namin hiningi niyang calling card mo." "Ah, sa wakas, tumama ang pana ni Cupido." Inirapan niya ang mga ito at nagmamadaling tinungo ang kinaparadahan ng kotse niya. Kinawayan sina Joanne at Andy na nag-uusap. "See you guys." Umiiwas masita ang ale, kantsaw ulit ni Samantha. "At narinig namin gusto ni Drake na magkita kayong muli." She rolled her eyes and got into the driver's seat. Sinara niya ang pinto at pinaandar na ang makina. "Yes, Drake said he would like to see her again." Pero duda siya roon. Hindi nito tinupad ang pangako 10 years ago. Lalo na ngayong isa na itong kilalang negosyante. Bukod pa roon, ay narinig niyang kantsaw ni Andy dito na tanggaping artista ang huli, lalo't mamanahin nito ang isang malaking kumpanya ng pelikula mula sa stepfather nito. Tiyak na nakapaligid dito ang mga nagagandahang artista. He could take a pic anytime and no woman would say no. Hindi na rin niya dapat bigyan ng halaga ang pagiging maasikaso nito sa loob ng halos 4 na oras. Siya lang ang walang sabit sa kanilang magkakaibigan at natural na sa kanya itutuon ni Drake ang atensyon. And it was only politeness that prompted him to ask for her calling card. That was all. Pagkatapos ng araw na ito, ay baka ni hindi na siya maisip muli nito. Isang buntong hininga ng panghihinayang at kapaitan na pinakawalan niya. Ang bahagyang pag-asang baka nga maisipan siyang tawagan ni Drake ay hindi niya binigyan ng pagkakataong umusbong. Gayunman, sa buong magdamag ay walang laman ng isip at panaginip niya kundi ito. Nagising siya muli sa hindi mapayapang pagtulog upang anyo ni Drake ang unang gumuhit sa isip. Sa buong 25 taon ng buhay niya ay iisang lalaki lang ang natatandaan niyang gumugulo ng ganito sa isip at pagkatao niya. It was Drake then, and it was still him now. Damn him! Babalik na naman ba siya sa dati? Noong pagkatapos itong umalis sa kanila at hindi na muli nagpakita pa? Binura niya ito sa isip. Drake was a stupid crush she was trying to forget during her growing up days. Hindi nito dapat magulong pag-iisip niya dahil hindi na siya bata. If ever their paths would cross again, natiyak naman mangyayari dahil sa Drake ang best man sa kasal ni na Andy at Joanne, then she would treat him like a casual acquaintance. She just had to do some practice about that. Tumayo siya at pumasok sa banyo at naligo upang maghanda sa pagpasok. Pero mali siya sa assumption niya. Dahil katatapos lang niya makipag-usap sa isang prospective customer sa telepono,
nang sabihin ng receptionist na may isang Andric na naghihintay sa kanya sa reception. Diyos me Esperanza, saan mo ba nakilala ang gwapong ito? Pabulong na sabi ni Elsa sa intercom. Thank you Elsa, I'll be out in a minute. Ibinaba niya ang intercom. Halos sumabog ang dibdib niya sa kabat excitement. Mabilis niyang binuksan ang drawer at kinuha ang compact powder at sinuri ang sarili sa maliit na salamin. Pagkatapos ibalik iyon sa drawer ay tumayo na siya. Bahagyang inayos ang palda at blusa at lumakad palabas sa reception. Agad na tumayo si Drake na makita siya. Hi, bati nito, smiling that heart-melting smile. What are you doing here? She stammered. Bahagya ng sinulyapan ng receptionist na eksaheradong napahawak sa dibdib sa paghanga sa bisita. Kung makapigil hininga ito kahapon sa kupasing maong at sports shirt ay lalo na ngayon. The long-sleeved white polo shirt was carelessly rolled halfway to his elbow, exposing sinewy forearms matted with dark hairs. Nakapaloob ang polo shirt nito sa itim na wool slacks. Nangingintab ang mamahaling leather shoes. Sa ibang lalaki ang ganoong suot ay hindi mapag-aalinlangan isa itong salesman, kung hindi man medrep, but not on Drake. Nasa tindig nitong otoridad, nakatayo ito roon na tila pag-aari nito ang buong building at may palagay si Zaza na tila biglang lumiit ang reception sa presensya nito. And no one would ever make mistake him for a salesman or a medical representative for that matter. Sinulya pa nito ang relo sa braso. Have lunch with me. She didn't blink twice. I'll get my bag. Dinala siya nito sa isang Japanese restaurant sa loob ng Ayala Center. They talked on trivial things while eating. When I saw you yesterday, I thought you were sent from the heavens above. Anito, nang patapos na silang kumain. Why, that's sweet, Drake, she said smiling. Liligawan ba siya nito sa ikalawang araw ng pagtatagpo nila matapos ang 10 taon? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Zaza. Seryosong wika nito. Inabot ang linen napkin at nagpahid ng bibig. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Oh, napatitig siya dito. Ang puso niya nagsimulang tumahip. Ano ang sasabihin niya kapag nagtapat ito sa kanya ng pag-ibig ngayon? You're fast. I have to. I am running out of time, Zaza. Napakunot ang noon niya. What is that supposed to mean? I need to marry. He blurted as his hand reached for hers and squeezed it gently. She cleared her throat, napatuwid ng upo at inilapad ang likod sa sandalan ng silya at unti-unting hinila ang kamay na hawak nito. Bahagya niyang inasahang magtatapat ito ng pag-ibig pagkatapos ng una nitong sinabi. Kung hindi man pag-ibig, something like, I like you, Zaza. Kay tagal kong hinintay na magkita tayong muli, sort of fulfilling his promise 10 years ago. Hindi siya gaano magtataka. What she had read in romance pocketbooks must be true, like, tila ba hindi na magitan ang maraming taon sa kanila? Pero tila yata napabilis ang proseso. Bakit kasal na kaagad ang sinasabi nito? Hindi ba dapat ay liligawan muna siya? At mag-iisip naman siya kung magpapakipot o aantahin ng sagot? At least, kahit na hanggang mamayang gabi man lang, sa kinabukasan ay magiging magkasintahan na sila at magsisimula ito magpadala ng mga bulaklak, iyong paborito niya, the palest of pink American rose, at pasasalubungan siya ng chocolates sa tuwing dadalawin siya, almond roca, her favorite too. Then, he'd invite her to theaters, concerts, and etc. All those craps women foolishly found romantic and sweet, and then they would kiss. Oh Lord, how could she ever forget that most important thing of their relationship? Ang halik na siyang pasimula ng lahat, at pagkatapos kapag nakaisang buwan or at the most 2 months na silang mag-boyfriend, then saka pa lang ito magpo-propose over candlelit dinner at bibigyan siya ng engagement ring. Ibinalik niya ang paningin dito. Bakit napataas yata ang talo ng lalaking ito? Nilampasan ng ilang dapat daanan. I know this comes as a shock, Zaza, but, well, it is, sang-ayon niya. Pero linawin natin. Nagpo-propose ka ba kaagad niyan? Her hand was on her throat, excitement and confusion bubbling up inside her. If you want to call it that way, he said, frowning a little. I am in a fix, Zaza. Kailangan ko ng babaeng pakakasalan sa lalong madaling panahon. You are in a fix? She muttered like an idiot. At kailangan mo magpakasal sa lalong madaling panahon? What do you mean by that?
Nagbuntong hininga ito. Kapag hindi ako nagpakasal, ay hindi mapupunta sa mama ang may-ari-arian ng stepfather ko. Mauuwi ang lahat sa unang pamilya nito, ang buong kayamanang pinaghirapan nitong itayo. So, you need a wife. She was stunned. I need to be married, Esperanza. I don't need a wife. There's a difference. I don't need a wife. Umalingaw-ngaw iyon sa pandinig ni Esperanza. He didn't need a wife, just a woman to marry. Was he crazy? And I am asking you to marry me, Zaza. She blinked. Proposal ba iyon? Not the kind of proposal she dreamed. Not even close. Why me? Why not you? He countered smoothly. I've known you since you were 15. Isa iyon sa kondisyones ng stepfather ko. Iyong matagal ko na dapat nakilala ang babaeng pakakasalan ko. You haven't known me 10 years ago, Drake. She emphasized with a trace of bitterness and anger in her voice. You were my brother's classmate and a guest in my mother's house. It doesn't matter. Her tone was lost on him. Kaunting technicalities lang ang madaling gawa ng paraan. Sinikap niya makabawi sa pagkabigla. Let's just say I'm going to go with you. Hanggang kailan na itatagal ng kasal na ito? Kung ako ang masusunod, sa sandaling masalin sa mama ang lahat ng mga ari-arian ni Tito Roldan, gusto ko na rin i-file ang annulment. Pero hindi maaari yun. Maaring gawin dahilan iyon ng unang pamilya ng stepfather ko para mahabol sa korte. We'll stay married for at least 4 months. Well, 6 months best. Wala ka bang girlfriend? I'm sure she's more willing to marry you anywhere, anytime. None at the moment. At kung nagkataong mayroon, hindi itong aalokin ko. I don't want to get tied forever. Ayoko may halong emosyon ang gagawin kong ito. It's purely business. Unti-unti ay tila yelong natutunaw sa init ng araw lahat ng pantasya, pangarap at kung ano-ano pang emosyong kani-kanina lang ay nagkabuhol-buhol sa dibdib niya. When we met last Saturday, nothing could have been perfect for me. And there she thought he was so sweet. Bahagya naningkit ang mga mata niya. Kaya sinabi mong parang hulog ng langit ang pagkikita natin kahapon. I'm sorry for being so blunt, but yes, mabilis nitong sinabi. Ikaw ang kasagutan sa suliraning kinahaharap ko. Pinlano mo ng lahat ito kagabi, no? She was sarcastic. I am desperate, Zaza. Kung wala kang girlfriend sa kasalukuyan, natitiyak kong hindi ka mawawala ng babaeng maaalok ng kasal at nakatitiyak kang tatanggapin anuman ang kondisyon mo. Frankly, Zaza, I don't trust any woman. They wouldn't agree to an annulment after a certain period of time. Besides, papahirapan nila ako sa alimony. At paano mo natiyak na hindi ako ganoon? His dark eyes bored into her. Sinikap niyang salubungin ang mga mata nito. Would you? I asked you first. He sighed. Actually, Zaza, it isn't a question of money. I want to marry someone I trust. Someone I like and who likes me too. She frowned. You assume that I like you? Once upon a time, you admitted to me that. Well, that's once upon a time. Tama ang salitang ginamit mo, Andrake, she said defensively, her cheeks scarlet. And once upon a time, I was a silly 15-year-old. A smile hovered his lips. Some attractions are never forgotten, Zaza, he said softly. Napaangat ang likod niya sa silya. Naningkit ang mga mata. How arrogant of you to. Please, sweetheart, he cut her off. Nakikiusap ako. Hindi para sa akin kundi para sa mama ko. Alam kong hindi ako pipilitin ni mama na gawin ang nasa testamento ng stepfather ko, pero hindi ko magagawang ipagwalang bahala ang lahat. After all she'd been through, she deserves this inheritance, and so are the people that matters most to Roldan and my mother. Gusto niyang itanong kung anong ibig nitong sabihin sa huling sinabi, pero hindi iyon makarehistro ng husto sa isip niya na puno ng kalituhan. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. She thought she was over him. Childhood crush na umabot ng maraming taon bago niya tuluyang naibaon sa limot. Or so she thought so, at inaalok siya ng kasal na para bang manonood lang sila ng sine. She sighed and stared at him. His dark eyes were hopeful. Andrake, I'll give you a couple of days to think it over. 2 days. I don't have much time, Zaza. 1 buwan na lang ang natitira sa palugit sa akin. Lagot, mga kafelisidad. Kikiligin na sana ako sa muling pagkikita ni Drake at Zaza.
Pero iba naman pala ang dahilan ni Drake kung bakit niya nilapitan si Zaza. Pumayag kaya ang dalaga sa gustong mangyaring kasal ni Drake? Kaya naman, abangan!